Magandang araw sa inyong lahat. Ipagpatuloy natin ang ating pag-aaral patungkol sa panalangin. Ngayon, ang pag-aaralan natin ay ang Psalms chapter 34 verse 4, Psalms 119 verse 18 at Psalms 119 verse 133. Bakit natin yung ating pinag-aralan? Ano yung mga bagay na dapat ipanalangin nung mga doon sa una nating mga pinag-aralan na ipanalangin natin doon kung ano yung mga pangangailangan natin sa araw-araw, yung mga nangangaral ng salita ng Diyos at yung lakas ng loob na magkaroon sila. Pinapanalangin din natin yung mabuting balita na maibigay ito ng may katapangan sa pangangaral sa mga tao. Yung mga ilan lamang doon sa mga napag-aralan natin. Konting review doon sa pinag-aralan natin. Ngayon pag-aralan natin yung Psalms 134 verse 4. Dito sa Psalms 134 verse 4, ang sabi ito, I sought the Lord and He heard me and delivered me from all my fears. Yan. Dito ay makikita natin na napakahalaga ng panalangin. Kasi hindi natin maalis na ang tao ay mayroong takot. Kaya dapat natin ipanalangin na maalis yung ating takot. At dahil sa pananalangin yan ay binibigyan tayo ng Panginoon ng lakas ng loob at nawawala yung ating takot. Ang tao ay maraming iba't ibang uring takot sa buhay. Pero hindi niya napapansin na ito ay mga takot lamang na minsan ay nagkukos ng karamdaman sa kanya. Pero hindi naman ito dapat katakutan. Pero dahil ang tao nga ay ganon, ipanalangin natin na alisin yung takot na yun para sa atin. Kaya yun yung isa natin sa dapat ipanalangin. Yung Psalms 119 verse 18, isa na dapat natin ipanalangin dito ay yung makita natin yung kabutihan ng Diyos. Sabi ito, verse 119 verse 18, Open thou my eyes that I may behold wondrous things out of thy law. Yan. Isa yan sa dapat natin na ipanalangin. Isipin mo, nakikita natin ang ganda ng paligid, ang mga kabundukan, karagatan. Nakikita natin ang bituin, ang araw na sumisikat, ang buwan. Mga dakilang bagay yan na nilikha ng Panginoon. Pero hindi natin napapansin na napakadakila ng mga bagay na yan na hindi natin na ibabalik ang pasasalamat sa Diyos. Na yan yung yan yung mga dakilang bagay. Mga simpleng bagay lang yan. Tulad ng mga dakilang bagay na tayo ay nabubuhay pa sa araw-araw. Nagkakaroon tayo, binibigyan tayo ng mga pangailangan ng Diyos sa araw-araw. Wondrous thing yan. Mga dakilang bagay yan na ginagawa sa atin ng Panginoon. Meron tayong malinis na hangin na hinihinga. Mga bagay yan na hindi ba natin napapansin na napakaraming sasakyan na usok na lumalabas. Pero andun pa rin na ang ating hangin ay sapat pa para ating gamitin para makahinga tayo sa bawat araw. Yan yung makikita natin na wondrous things na ginawa ng Panginoon. Maraming mga bagay na hindi natin napapansin. Pero kung i-open ng Diyos o bubuksan ng Diyos ang ating mga mata para makita yan, meron tayong magagamit para ipagpasalamat sa Diyos at pagpupuri sa Kanya. Ano pa? Yung huli nating talata. Sa Psalms 119 verse 133. Anong sabi dyan? Order my step in thy word and let not any iniquity have dominion over me. Yan. Isa yan sa importante rin na dapat nating ipinapanalangin. Na
yung kasamaan ay hindi maghari sa atin. Meron ka makikita na tao na para bang napakasamang tao na niya talaga at parang wala nang kabutihan sa kanyang buhay. Hindi natin alam, pare-parehas lang naman tayo tao na meron din masama sa atin. Na anytime pwedeng maghari yun sa atin at kontrolin tayo ng kasamaan na yun na nasa atin. Pag nagalit ka, pwede yun na hindi mo mapansin na nasaktan mo na ang iyong kapwa. Ganun yun. Kaya anong dapat natin gawin? Ipanalangin natin na ang Diyos mismo ang magturo sa atin. Yung ating mga lakad ay turuan tayo ng Panginoon ng kanyang salita. Ipanalangin natin na ang kanyang salita ay makita natin at matuto tayo dito. At yung kasamaan ay hindi maghari sa atin. Yun, napaka-importante nun. Kaya yan tatlong bagay na yan, marami pang mga bagay na pwede tayong ipag-pray. Pero yan lang ay mga isinulat yan para maging example natin. Kaya ito ang ating pag-usap-usapan na sa ating pagkatapos itong panoorin, pag-usapan nyo na ano ba ang mga takot mo na nailapit na sa Panginoon, na ngayon ay hindi ka na natatakot sa bagay na yun. Yun, halimbawa, tuwing na lang exam ay para kang kinakabahan, natatakot ka. Pero ipinanalangin mo sa Panginoon ay hindi ka na kinakabahan sa exam. Siyempre, importante din yung nag-aral ka. Yung prayer ay guidance yun ng Panginoon para maging honest tayo, tapos ay mag-aral tayong mabuti. Hindi dahil sa lagi ka nagpe-pray at nakikita mo naman na ang Diyos ay kikilos sa buhay mo, dahil nag-aral ka naman, meron ka naman maaalala dun sa iyong pinag-aralan. Ibig sabihin ay yung takot mong yun ay nawala dahil doon sa pananalangin mo. Kaya ano ba yung mga pinanalangin mong takot? Kung hindi pa na ikaw ay nanalangin na alisin yung takot na yon, ay pwede mo bang i-share na kung ikaw ay mananalangin, ano yung takot na pwede mong ipananalangin na alisin ng Panginoon? Pangalawa naman, naipanalangin mo na ba na may pakita sa iyo ng Panginoon yung mga dakilang bagay na sa paligid mo? Yan. Kung hindi ka pa nananalangin, ang ganon ay sa tingin mo, ano kaya ang dapat mong ipanalangin na makita mo yung dakilang bagay sa Diyos? Yan. Halimbawa, pwede mong ipanalangin na makita mo ang dakilang bagay ay ang salita ng Diyos. Kung hindi mo pa nakikita ang kalagahan nito, pwede mong ipanalangin sa Panginoon na buksan niya ang iyong mga mata na makita mo ang kalagahan ng Biblia. Ano pa ang hindi mo makita na bagay? Para bang hindi mo makita sa araw-araw ng iyong buhay na kasama mo ang Diyos. Pwede mong ipanalangin yun. Sa inyong pag-uusap, pwede niyong pag-usapan na siguro ang gusto kong ipanalangin na para makita ko na ang Diyos ay lagi siyang nag-iingat sa akin. Yan yun. O makita ko na ang sarili ko na lagi akong nag-aaral ng salita ng Diyos. O kaya naman makita ko ang sarili ko na lagi nagpapasalamat sa Diyos. Ganun. Ano ba yung wondrous things? Mga dakilang bagay yun na dapat nating makita na hindi natin napapansin. Minsan tao nga gusto na magpakamatay, hindi niya nakikita yung kahalagahan ng buhay na ibinigay sa kanya ng Panginoon. Ano ba yung mga bagay na hindi mo nakikita? Ngayon naman, pwede mo rin na i-share kung ano yung mga dakilang bagay na nakita mo sa Diyos. Ayan. Okay. Ito pa. Sa 133. Yan. Sa 133, pwede mo ditong pwede mong panalangin dito kung ano yung pwede nyo pag-usapan dito, o kung ano yung bagay na
nais mo sa iyo na mapagtagumpayan. Yan. Kasi meron tayong mga tinatawag na struggle pa sa ating buhay na para bang ayaw na natin nun. Dahil nga para bang nakakaapekto sa ating buhay yon. Tulad ng halimbawa, yung iba nga meron silang tinatawag na bisyo na gusto nilang iwasan pero hindi nila maiwasan. Sabi diyan, order my step in thy word and let not any iniquity have dominion over me. Yan. Ano ba ang pwede mong ipanalangin na sa buhay mo na ang Diyos ang magkokontrol at siya ang magtuturo sa iyo kung anong dapat mong gawin? Yun ang pag-uusapan nyo doon sa kwan. Ibig sabihin, sa mga talatang yan, makikita nyo, yung una ay ano yung mga ipinanalangin mo na nawala na yung takot sa'yo. Yan. At pangalawa, pwede mo naman na sabihin doon din ay ano yung mga takot na pwede mong ipanalangin sa Panginoon. Yung pangalawa naman ay ano yung mga bagay na gusto mong iubuksan ng Panginoon na makita mo na sa kadakilaan ng Diyos. Yan. Pangatlo naman na inyong pag-uusapan ay ano yung mga bagay na dapat mong ipasakop sa Diyos na ang Diyos ang maghari at magturo sa iyo ng dapat gawin. Okay, sa ngayon yan na muna ang ating pag-usapan at magandang hapon sa inyo. Magandang araw sa inyo.